Cornel, kumusta po ang misis ninyo? Okay naman po siya, Doc. Medyo nahihilo lang sa pagbubuntis. Gusto ko lang pong masigurado na healthy ang mag-ina ko. Ang mga salitang yon ay parang isang bombang sumabog sa loob ng ulo ni Elena. Walang tunog, walang anuman. Tanging isang nakabibinging katahimikan ang pumuno sa kanyang pandinig. Habang ang lahat sa paligid niya ay tila nag-slow motion. Naroon siya, nakatayo sa dulo ng mahabang pasilyo yun ng military hospital. Hawak ang isang bayong ng mga prutas para sa kanyang ama. Ngunit nanigas ang kanyang mga paa sa kinatatayuan. Ang mga mansanas at ubas ay tila naging bato sa kanyang mga kamay. Ilang metro lang mula sa kanya, nakatayo ang kanyang asawa, ang kanyang Ricardo, Colonel Ricardo Ricky De Leon. Maingat nitong inaalalayan ang isang babaeng hindi niya kilala. Isang babaeng bata, maganda, at buntis. Ang kamay ni Ricky ay nakapatong sa likod nito, isang kilos na puno ng pag-aalaga. Isang kilos na matagal na niyang hindi naramdaman mula rito. Mag-ina ko. Dalawang salita. Dalawang salita lang ang binitawan ni Ricky, pero sapat na yon para wasakin ang pundasyon ng 18 taon nilang pagsasama. Hindi niya namalayan ang amoy ng alkohol sa ospital. Hindi niya napansin ang mga nurse na naglalakad. Ang buong mundo niya ay lumiit at nag-focus sa eksenang yon. Sa lalaking pinangakuan siya ng habambuhay, napako ang tingin niya sa sapatos ng lalaki, ang itim na leather combat boots, ang sapatos na magdamag niyang pinakintab kagabi. Naalala pa niya ang pakiramdam ng lumang basahan sa kanyang mga daliri, ang bawat kuskos para lang masigurong makintab ito at karapat-dapat sa dangal ng isang koronel. Isang maliit na bagay, isang serbisyo ng pagmamahal na ginagawa niya gabi-gabi. At ngayon, ang sapatos na yon ay nakatayo sa tabi ng ibang babae. Ang sapatos na yon ay dinala ang kanyang asawa sa ibang buhay. Bakit? Isang tanong ang umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Saan ako nagkamali? Nag-angat ng tingin si Ricky. Tila naramdaman ang kanyang presensya. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa isang saglit, nakita ni Elena ang lahat sa mukha nito. Isang sandaling gulat, pagtataka, at kaba. Ngunit kasing bilis ng paglitaw nito ay ang pagkawala. Napalitan ito ng isang mapanghamak na ngisi. Isang tingin na tila nagsasabing, "Oo, nahuli mo ako at wala akong pakialam." Ang sampal na gustong-gusto niyang ipakawala ay hindi lumapat sa pisngi ni Ricky. Sa halip, iyon ay bumalik at tumama sa sarili niyang puso. Mas masakit. 1,000 beses na mas masakit. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga pisngi, ang kahihiyan, ang galit, ang pagnanais na sumugod, magtanong, manumbat, at kaladkarin ang buhok ng babaeng iyon. Gusto niyang isigaw sa buong ospital ang pangalan ng kanyang ama, ang general, para ipamukha sa mga ito kung kaninong teritoryo ang kanilang inaapakan. Pero hindi niya ginawa dahil siya, si Fiscal Elena Santos de Leon, at nasa loob siya ng ospital ng kanyang ama. Huminga siya ng malalim. Isang paghingang, tila kumukuha ng lahat ng natitira niyang lakas. At sa katahimikan ng pasilyo, sa gitna ng nagtitingin ng mga mata ni Ricky at ng babae nito, dahan-dahan siyang tumalikod. Tinalikuran niya ang kanyang asawa. Tinalikuran niya ang 18 taon ng kanilang pagsasama. Tinalikuran niya ang durog na imahe ng kanilang pamilya. Naglakad siya palayo. Bawat hakbang ay mabigat, ngunit kontrolado. Tuwid ang kanyang likod, taas ang kanyang noo. Hindi niya hahayaang makita ni Ricky ang kahit isang senyales ng kanyang pagkatalo. Naramdaman niya ang mga mata nito na nakasunod sa kanyang likuran. Nag-aabang, marahil ay nag-e-expect ng isang eksena. Pero walang eksenang nangyari. Hindi siya lumingon. Hindi siya tumakbo. Nagpatuloy lang siya sa paglakad, palabas ng gusali,
palayo sa kasinungalingan, hanggang sa marating niya ang kanyang sasakyan sa parking lot. Pagpasok niya sa loob, doon lamang niya pinakawalan ang hiningang kanina pa niya pinipigilan. Isang nanginginig na paghinga. Napatingin siya sa bayong ng prutas sa passenger seat. Ang mga prutas na para sana sa kanyang ama. Isang simpleng dalaw na nauwi sa pagkatuklas ng pinakamadilim na sikreto ng kanyang buhay. Itinapat niya ang susi at pinaandar ang makina. Habang umaatras ang sasakyan, saglit niyang sinulyapan ang kanyang refleksyon sa rearview mirror. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay may blangkong mukha. Walang emosyon, walang luha. Parang isang maskara. Ang mga luha ay darating. Alam niya, pero hindi pa ngayon. At siguradong hindi para sa isang lalaking hindi karapat-dapat sa mga yon. Hindi alam ni Elena kung gaano katagal na siyang nagmamaneho. Ang mga pamilyar na kalsada ng Maynila ay tila naging banyaga sa kanyang paningin. Ang mga ilaw trapiko ay nagiging mantsa ng pula at berde. Paulit-ulit na nagpe-play sa isip niya ang eksena sa ospital, ang boses ni Ricky, ang tiyan ng babae, ang mapanghamak na tingin sa mga mata ng kanyang asawa. Hindi niya kayang umuwi. Hindi niya kayang pumasok sa bahay na pinuno niya ng mga alaala, sa kwartong pinagsaluhan nila, sa bawat sulok na may bakas ng kanilang pagsasama. Ang bahay na yon ay hindi na isang tahanan. Isa na itong crime scene. Isang lugar lang ang naisip niyang puntahan. Ilang minuto pa, ipinarada na niya ang sasakyan sa tapat ng isang pamilyar na townhouse. Ang bahay ng kanyang matalik na kaibigan, si Attorney Sara Mendoza. Nag-doorbell siya, isang beses lang. At nang bumukas ang pinto, ang mukha ni Sara na puno ng pag-aalala ang sumalubong sa kanya. Walang tanong-tanong. Nakita ni Sara ang lahat sa mga mata ni Elena. Hinawakan niya ang braso ng kaibigan at marahang ipinasok sa loob. Sa sandaling iyon, nang sumarado ang pinto sa kanilang likuran, ang pader na itinayo ni Elena sa paligid ng kanyang puso ay tuluyang gumuho. Napasandal siya sa pinto at dahan-dahang napaluhod. At doon, sa sahig ng bahay ng kanyang kaibigan, humagulhol siya. Isang tunog na nanggaling hindi sa lalamunan, kundi sa kaluluwang binasag. Isang iyak na puno ng 18 taon ng pagtitiwala, pagmamahal, at pagsasakripisyo na tinapon lang na parang basura. Hindi nagsalita si Sara. Umupo lang ito sa sahig sa tabi niya. Hinahaplos ang kanyang likod. Hinahayaang ilabas ni Elena ang lahat ng bigat, lahat ng sakit. Hinayaan niyang umagos ang luhang kanina pa gustong kumawala. Ilang minuto o baka oras ang lumipas. Nang tuluyan ng maubos ang kanyang luha at napalitan ng mga hikbi, dahan-dahan siyang inalalayan ni Sara, patayo at paupo sa sofa. Umalis ito sandali at bumalik na may dalang isang tasa ng mainit na tsaa. "Inumin mo to," mahinang sabi ni Sara. Inilalagay ang tasa sa nanginginig na mga kamay ni Elena. Habang iniinom ni Elena ang tsaa, walang tigil sa pag-vibrate ang kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Sunod-sunod na tawag at text mula sa iisang pangalan. Ricky, hindi niya ito pinansin. "Elena," sabi ni Sara sa wakas. Ang boses ay kalmado ngunit matatag. Tumingin ito sa kanya, mata sa mata. Hindi ito nagbigay ng mga salitang, "Kaya mo iyan," o "magiging okay din ang lahat." Sa halip, nagtanong ito ng isang bagay na mas mahalaga. "Ano ang plano mo?" Ang tanong na yon ay parang isang pitik na gumising sa diwa ni Elena. Biglang tumigil ang kanyang mga hikbi. Nawala ang itsura ng isang biktima sa kanyang mukha. Tumigas ang kanyang panga. Ang init ng tsa ay tila kumalat sa buo niyang katawan, nagbibigay ng bagong lakas, isang malamig at mapanganib na determinasyon. Nag-angat siya ng tingin kay Sara. Ang mga mata niya, kahit namumugto, ay mayroon ng ibang kislap. Hindi na ito kislap ng luha, ito ay kislap ng apoy. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang cellphone.
Binaliwala niya ang mga missed calls ni Ricky. Binuksan niya ang kanyang contacts at humanap ng isang numero. Idinikit niya ang telepono sa kanyang tainga. Sa unang ring pa lang, may sumagot na. "Fiskal?" sabi ng boses sa kabilang linya. Nagsalita si Elena. Ang kanyang boses, hindi na nanginginig. Ito ay malamig, matalas, at puno ng awtoridad. Ang boses ng isang piskal na handa ng magsampa ng kaso. "Mang Tonyo," simula niya, "kailangan ko ng serbisyo mo." "Ano po yon, Fiskal?" "Ay surveillance mo ang asawa ko, si Colonel Ricardo de Leon." Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Gusto kong malaman ang lahat. Pagpapatuloy ni Elena, ang bawat salita ay may bigat. Lahat ng pinupuntahanan niya, lahat ng kinakausap niya, lahat ng transaksyon, lahat. Ang babaeng umiiyak kanina ay wala na. Ang piskal ay nagbabalik na. Kinabukasan umuwi si Elena sa bahay na parang walang nangyari. Ang mga mata niya ay bahagyang namumugto. Ngunit natakpan ito ng manipis na kolorete. Ang suot niya ay ang kanyang karaniwang corporate attire. Ang kanyang kilos ay kalmado at sinusukat. Perpekto ang kanyang maskara. Naabutan niya si Ricky sa kusina. Nagtitimpla ng kape. Halatang hindi ito nakatulog. Ang itsura nito ay balisa. Isang bagay na bihirang makita sa isang kumpiyansang koronel. Nang makita siya nito, agad itong lumapit. "Elena, saan ka galing?" "I was so worried. Tinatawagan kita," sabi ni Ricky. Sinusubukan na maging natural ang boses, pero may halong kaba. Humarap sa kanya si Elena, isang maliit at pilit na ngiti ang nasa kanyang mga labi. "Good morning. Sorry, nalobat ako. Nag-overnight ako sa bahay ni Sarah. May tinapos lang kaming kaso." Isang perpektong kasinungalingan. Nag-aral si Ricky sa kanyang mukha, naghahanap ng kahit anong butas sa kanyang sinabi. "Kaso? Hindi mo man lang ako tinext?" "Biglaan eh. Alam mo na, trabaho." Sagot ni Elena. Kumuha ng tinapay at naglagay sa toaster. Ang kanyang mga kamay ay hindi nanginginig. "Kumain ka na ba?" Ang simpleng tanong na yon ang nagpatahimik kay Ricky. Hindi niya alam kung paano tutugon sa normalidad na ipinapakita ni Elena. Inaasahan niya ang sigawan, inaasahan niya ang yakan, inaasahan niya ang sumbatan, hindi niya inaasahan ang almusal. Hindi pa. Nauutal na sagot nito. "Sorry nga pala kahapon sa ospital. Bigla kang nawala. May emergency lang sa kampo. Pinatawag ako." Muling ngumiti si Elena. Isang ngingiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "It's okay. Naiintindihan ko. Busy ka palagi." Sa gitna ng kanilang pag-uusap, bumaba si Maya, ang kanilang 16 anyos na anak, suot ang kanyang school uniform. "Good morning, Mapa." Bati nito, humalik sa kanilang mga pisngi. Napansin agad ng dalagita ang kakaibang tensyon sa hangin. "Okay lang po kayo?" "Of course, anak." Mabilis na sagot ni Elena, inilalagay ang tinapay sa plato ni Maya. "Kumain ka na. Baka malate ka pa sa school." Umupo si Maya sa hapagkainan, pero ang mga mata niya ay palipat-lipat sa kanyang mga magulang. May mali. Ramdam niya. "Ma?" sabi ni Maya habang ngumunguya. "Nasaan po yung wedding ring niyo?" Napahinto si Elena. Napatingin siya sa kanyang kaliwang kamay. Hubad. Tinanggal niya ito kagabi sa bahay ni Sarah. Isang simbolikong pagtatapos. Bago pa man siya makasagot, isang mabilis na tawa ang pinakawalan niya, na kahit sa sarili niyang pandinig ay tunog peke. "Ay, oo nga pala. Tinanggal ko kagabi nung naghugas ako ng plato. Nakalimutan kong isuot ulit mamaya. Kukunin ko." Napatango lang si Maya, pero hindi ito kumbinsido. Naramdaman ni Elena ang pagtigas ng kanyang palad sa ilalim ng mesa, mahigpit na nakakuyom. Matapos ihatid si Maya sa eskwela, naiwan silang dalawa ni Ricky sa katahimikan. Siya ang unang bumasag nito. "May kailangan ka pa ba, Ricky?" "Aalis na rin ako. Marami pa akong gagawin sa opisina."
Wala naman, sagot nito, tila natalo. Ang pagiging kalmado ni Elena ay mas nakakabahala kaysa sa inaasahan niyang galit. Mag-iingat ka. Tumangulang si Elena at kinuha ang kanyang bag. Habang papalabas siya ng pinto, naramdaman niya ang pag-vibrate ng kanyang telepono sa loob ng bag. Hindi niya ito tiningnan hanggang sa makapasok siya sa kanyang sasakyan. Isa itong text message mula kay Mang Tonyo. Naglalaman ito ng isang address at 2 larawan. Sa unang larawan, nakita niya ang sasakyan ni Ricky na nakaparada sa basement ng isang mamahaling kondominium sa Makati. Sa pangalawang larawan, nakita niya si Ricky na bumababa mula sa sasakyan kasama ang babaeng buntis, magkahawak ang kamay. Humigpit ang hawak ni Elena sa manibela. Ang maskara niya ay unti-unting nagkabitak. Dito pala napupunta ang overtime niya sa kampo. Dito pala napupunta ang mga business trip niya. Biglang tumunog ulit ang telepono niya. Si Ricky ang tumatawag. Sa pagkakataong ito, sinagot niya. "Hello?" Sabi ni Elena. Ang boses ay kalmado pa rin. "Elena," sabi ni Ricky sa kabilang linya. "Nakalimutan kong sabihin. May bigla ang inspection ako sa Batangas. Baka 2 o 3 araw ako doon. Just letting you know." Kasinungalingan. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa labi ni Elena. "Okay? Sige, mag-ingat ka. I love you." "I love you too," sagot ni Ricky bago ibaba ang telepono. Pagkababa ng tawag, ang ngiti ni Elena ay nawala. Pinalitan ito ng isang determinadong tingin. Ibinato niya ang cellphone sa passenger seat at pinaandar ang sasakyan. Hindi siya papunta sa opisina. Alam na niya kung saan ang kanyang destinasyon. Ang Waze ay nagtuturo sa kanya patungo sa isang tore ng salamin at bakal sa puso ng Makati. Isang gusaling sumisigaw ng yaman at kapangyarihan. Habang nagmamaneho si Elena, unti-unting nagbabago ang emosyon sa loob niya. Ang nananaig na sakit ay napapalitan ng isang matalas at malamig na focus. Hindi ito teritoryo ng asawang nasasaktan. Ito ay teritoryo ng isang piskal. Ipinark niya ang kanyang sasakyan sa isang coffee shop, sa tapat ng condominium, sa isang lugar kung saan kitang-kita niya ang entrance ng gusali nang hindi siya mapapansin. Bumili siya ng kape at isang sandwich na hindi naman niya gaanong ginalaw. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kanyang target. Oras ang lumipas. Ang init ng araw ay tumatama sa salamin ng kanyang kotse. Ang kape ay lumamig. Ang tinapay ay tila naging karton sa kanyang panlasa. Ito ang parte ng trabaho na hindi nakikita ng marami. Ang paghihintay. Ang pagmamasid. Sa loob ng kanyang mamahaling sasakyan, suot ang kanyang damit pang opisina, kumakain ng malamig na sandwich, naramdaman ni Elena ang kabalintunaan ng lahat. O isang respetadong government prosecutor ay nagbabantay na parang isang private investigator. Minamanmanan ang sarili niyang asawa. Isang pamilyar na sasakyan ang pumasok sa driveway ng kondo. Ang SUV ni Ricky. Tumingin si Elena sa relo. Oras ng trabaho. Dapat ay nasa kampo ito. Hindi siya bumaba. Hindi siya sumugod. Alam niyang wala siyang mapapala sa iskandalo. Ang kailangan niya ay ebidensya. Matibay na ebidensya. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ulit si Mang Tonyo. "Mang Tonyo, nasa tapat ako ng building. Alamin mo sa mga koneksyon mo kung anong unit number at kung kanino nakapangalan. I-text mo sa akin agad." "Masusunod po, Fiskal." Hindi nagtagal. Tumunog ang kanyang telepono. Isang text message, Unit 17B, nakapangalan sa isang Mr. David Tan. David Tan. Paulit-ulit na umikot ang pangalan sa isip ni Elena. Pamilyar. Saan niya narinig ang pangalang yon? Binuksan niya ang kanyang laptop, kumonekta sa internet gamit ang kanyang phone, at nagsimulang mag-research. Bilang piskal, may access siya sa ilang mga database. At hindi nagtagal, lumabas ang sagot. Si David Tan ay ang may-ari ng DT Enterprises,
isang kumpanyang laging nananalo sa bidding para mag-supply ng mga gamit sa unit na pinamumunuan ni Colonel Ricardo de Leon. Mula sa mga boots, uniforme, hanggang sa mga piyesa ng sasakyan. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa buong katawan ni Elena. Bigla, lahat ay nagkaroon ng saysay. Ang mga mamahaling regalo, ang mga out-of-town trips, ang biglaang pagyaman na hindi kayang ipaliwanag ang sahod ng isang koronel. At ngayon, isang condominium unit na nakapangalan sa isang supplier. Hinawakan niya ang kanyang sentido. Mas malala pa ito sa inaakala niya. Ang pagtataksil ni Ricky ay hindi lang sa kanilang pagsasama. Ito ay pagtataksil sa kanyang sinumpaang tungkulin. Pagtataksil sa bayan. Ang babae ay isang sintomas lamang. Ang tunay na sakit ay mas malalim, mas mabaho. Ito na. Ito ang unang sinulid. Ang hiblang kapag hinila niya ay unti-unting magigiba. Ang lahat ng kasinungalingang itinayo ni Ricky. Hindi na lang ito tungkol sa isang nasirang pamilya. Ito ay tungkol sa isang krimen at sisiguraduhin niyang pagbabayaran niya ito. Kinagabihan, habang pinipilit ni Elena na mag-focus sa mga dokumento ng kasong hawak niya, tumunog ang kanyang telepono. Nakarehistro sa screen ang pangalan na nagpabigat sa kanyang dibdib, Tatay. Huminga siya ng malalim bago sagutin. Hello, Detay. Kumusta po? Elena, anak. Bati ng pamilyar at malakas na boses ni General Santos mula sa kabilang linya. Ayos lang ako. Kayo ang iniisip ko. Bakit hindi kayo dumaan ni Ricky dito nung weekend? May tradisyon ba tayong kinalimutan? Napapikit si Elena. Ang bawat salita ng ama ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang dibdib. Naging busy lang po kami, Tay. Marami pong trabaho sa opisina at sa kampo. Isa na namang kasinungalingan. Isa na namang lamat sa kanyang kaluluwa. Ganoon ba? Sabi ng general, may bahid ng pagtatampo. Namiss ko lang kayo. Lalo na yang si Ricky. Alam mo ba? Naalala ko pa noong tenyente pa lang yan. Dinala ko sa harap ng mga kapwa ko general. Sabi ko sa kanila, markahan niyo ang batang ito, malayo ang mararating. Hindi ako nagkamali. Hindi makapagsalita si Elena. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng sarili niyang puso. Para ko na siyang tunay na anak. Pagpapatuloy ng kanyang ama, puno ng pagmamalaki. At ipinangako niya sa akin, Elena, sa harap ko mismo, ipinangako niyang aalagaan kanya habang buhay. Doon, hindi na napigilan ni Elena ang isang taksil na luhang gumulong sa kanyang pisngi. Mabilis niya itong pinunasan. Ang alaala ng isang batang Ricky, puno ng pangarap at paggalang, ay isang multo na lamang na ngayon. Ang utang na loob, na dapat ay sagrado, ay tinapakan at binaliwala. Sige po, Etay. Babawi po kami sa susunod na linggo. I love you po. Pilit niyang pinasigla ang kanyang boses. Okay. Sige. I love you too, anak. Pakisabi kay Ricky, hinahanap ko siya. Pagkababa ng tawag, napayuko si Elena sa kanyang mesa. Ang bigat, ang sakit ng pagtataksil ay doble-doble dahil sa tiwala at pagmamahal na ibinigay ng kanyang ama sa lalaking sumira nito. Maya-maya, narinig niya ang pagbukas ng pinto sa ibaba. Dumating na si Ricky. Ilang saglit pa, narinig niya ang masayang sigaw ni Maya. OMG, Dad! Is this really for me? A new laptop! Thank you, thank you! Napabangon si Elena. Sumilip siya mula sa hagdanan. Nakita niya si Ricky na nakangiti. Iniaabot kay Maya ang isang kahon ng pinakabagong modelo ng laptop. Isang paraan para bilhin ang katapatan ng kanyang anak. Isang paraan para palabasin na siya pa rin ang mabuting ama. Nang mag-isa na lang ulit sila, umakyat si Ricky sa kanilang kwarto. Nakita niya si Elena na nakatayo malapit sa bintana, nakatingin sa dilim. Hindi na ito nag-abalang magpaliwanag kung saan nanggaling. Sa halip nagsalita ito na may lamig sa boses. Tumawag si Dad.
Nagyayaya siyang mag-dinner bukas ng gabi. Tayong tatlo. Humarap si Elena. Nagtama ang kanilang mga mata. Pumunta tayo. Pagpapatuloy ni Ricky, ang bawat salita ay may diin. At Elena, lumapit ito. Ang mga mata ay nagbabaga. Huwag kang gagawa ng eksena. Hindi ito isang pakiusap. Ito ay isang babala. Ang sumunod na mga araw ay naging isang laro ng pusa at daga. Sa umaga, sa harap ni Maya, sila ay ang perpektong mag-asawa. Ngumingiti, nag-uusap tungkol sa mga simpleng bagay. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, isang digmaang walang salita ang nagaganap. Nagpatuloy si Elena sa kanyang investigasyon, ngunit bigla, tila may mga pader na humaharang sa kanya sa bawat sulok. Ang kontak niya sa Commission on Audit, na dati mabilis magbigay ng dokumento, ay biglang naging abala at hindi na matawagan. Ang isa niyang source sa loob ng kampo na nangakong magbibigay ng kopya ng mga delivery receipt ay biglang nag-leave of absence nang walang katiyakan. Pakiramdam niya, bawat galaw niya ay may nakabantay. Bawat taong sinusubukan niyang kausapin ay biglang natatakot. Alam na ni Ricky, hindi niya alam kung paano, pero sigurado siyang alam na ng kanyang asawa na may ginagawa siya. Isang hapon, pag-uwi niya, napansin niya ang isang maliit na bagay sa kanyang study table sa bahay. Ang isang folder na naglalaman ng kanyang mga personal na tala tungkol sa kaso ay bahagyang nakausod mula sa orihinal na posisyon nito. Ilang milimetro lang ang diferensya, isang bagay na hindi mapapansin ng ordinaryong tao. Pero para sa isang piskal na sanay sa detalye, ito ay isang malakas na hudyat. May pumasok sa kanyang opisina, may naghalungkat ng kanyang mga gamit. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang likuran. Hindi na lang ito tungkol sa ebidensya, ito ay tungkol sa kanyang seguridad. Kinagabihan, habang nag-iisa siya sa isang coffee shop para makipagkita kay Mang Tonyo, kinumpirma ng matandang investigador ang kanyang hinala. Piskal, may buntot ako, sabi ni Mang Tonyo. Ang boses ay mahina at ang mga mata ay paligid-ligid. 2 araw na, mukhang mga military intelligence, magaling sila. Kung hindi lang ako sanay sa kalye, hindi ko sila mapapansin. Napahigpit ang hawak ni Elena sa tasa ng kape. Sigurado ka? Opo, Piskal. Kilala ko ang galaw nila. Sagot ni Mang Tonyo. Mukhang naamoy na ni Colonel ang ginagawa natin. Kailangan nating mag-ingat ng doble. Hindi na ito isang simpleng laro. Si Ricky ay hindi na lang nagtatanggol. Umaatake na ito. Ginagamit nito ang kapangyarihan at impluwensya ng kanyang uniforme para takutin at pigilan siya. Ang mga pader ay tila papalapit ng papalapit, handa siyang ipitin. Pag-uwi niya, sinalubong siya ng katahimikan. Nauna nang natulog si Maya. Si Ricky ay nasa sala, nagbabasa ng dyaryo, isang baso ng alak ang nasa tabi. Nag-angat ito ng tingin nang pumasok siya. Gabi ka na yata? May tinapos lang sa opisina, sagot ni Elena. Sinubukang panatilihing kalmado ang boses. Ngumiti si Ricky, isang ngangiting hindi mo malaman kung nang-aasar o nagbabanta. Talaga? Mukhang marami kang pinagkakaabalahan ngayon, Piskal. Masyado kang dedicated sa trabaho mo. Alam niya. Malinaw sa tono nito na may alam ito. Umakyat si Elena sa kanilang silid nang walang imik. Binuksan niya ang kanyang personal na email, umaasang may update mula sa isa pa niyang source. At doon, may isang bagong mensahe mula sa isang hindi kilalang email address, walang subject. Binuksan niya ito, naglalaman ito ng isang litrato, isang kuha mula sa malayo, siya. At si Mang Tonyo. Nakaupo sa coffee shop kanina lang. Sa ilalim ng litrato, may isang maikling pangungusap. Walang bantas, malalaking titik lahat. Tumigil ka na kung ayaw mong madamay ang anak mo. Nanigas si Elena sa kanyang kinauupuan. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Hinawakan nito ang kanyang pinakamalaking kahinaan. Ang kanyang nag-iisang anak.
Ang digmaan ay umabot na sa susunod na antas. At ngayon, handa si Ricky na sunugin ang lahat, kahit ang sarili nilang anak, para lang iligtas ang kanyang sarili. Ang banta laban kay Maya ay nagbago ng lahat. Nagpatuloy si Elena sa kanyang pang-araw-araw na gawain, ngunit sa loob niya, isang bagyo ng takot at pag-aalinlangan ang namumuo. Bawat text message na natatanggap ni Maya, bawat hindi pamilyar na sasakyang dumadaan sa kanilang bahay ay nagdudulot sa kanya ng matinding kaba. Dahil dito, naging mas maingat siya, mas malihim. Hindi na siya madalas lumabas. Ang kanyang mga pakikipag-usap sa mga source ay ginawa na lang niya sa pamamagitan ng encrypted apps. Ang resulta, naging mas malamig siya at mas malayo sa paningin ni Maya. At yun mismo ang ginamit ni Ricky na pagkakataon. Biglang naging super dad si Ricky. Kung dati palaging busy sa kampo, ngayon ay palagi na siyang may oras. Siya na ang naghahatid at sumusundo kay Maya mula sa eskwela. Lingid sa kaalaman ni Elena, madalas silang kumain sa labas o mamasyal sa mall bago umuwi. Isang gabi, masayang pumasok si Maya sa silid ni Elena. "Ma, look! Papa bought me the new laptop I've been wanting. Isn't he the best?" Hawak ni Maya ang isang mamahaling laptop, ang parehong modelo na sinabi ni Elena na pag-iipunan pa nila. Napatingin si Elena sa ngiti sa mukha ng anak, isang ngiti ng purong kaligayahan. At sa likod ng kaligayahang iyon, naramdaman ni Elena ang isang matinding kirot. Ang perang ipinambili sa laptop na yon ay marumi. Pera mula sa kasinungalingan. Pera mula sa krimen. Ngunit paano niya sasabihin iyon sa kanyang anak? Ang kaya lang niyang gawin ay ngumiti ng pilit. "That's nice, anak. Mag-aral kang mabuti, ha?" "Of course, ma," sabi ni Maya bago yumakap sa kanya. "Papa's the best talaga." Sabi niya, "He's saving up para makapag-aral ako sa New York." New York? Unti-unting pinakawalan ni Elena ang kanyang anak. Tiningnan niya si Maya, nakikita ang mga bituin sa mga mata nito, mga bituing itinanim doon ng kanyang ama. Mga pangakong alam ni Elena na hindi matutupad. Sa mga sumunod na araw, lalong lumala ang sitwasyon. Sinimulan ni Ricky na lasunin ang isip ni Maya sa mga banayad, ngunit epektibong paraan. "Pasensya ka na sa mama mo, anak." Maririnig ni Elena na sinasabi ni Ricky kay Maya. Masyado lang siyang stressed sa trabaho, kaya minsan parang wala na siyang oras para sa atin. "Your mom is a brilliant woman," sasabihin nito sa ibang pagkakataon. Pero minsan, ang sobrang talino, nakakalimutan na kung ano ang importante, ang pamilya. Si Elena, na abala sa pag-iipon ng ebidensya sa pinakalihim na paraan, ay walang kamalay-malay na unti-unti nang nawawala sa kanya ang loob ng sarili niyang anak. Ang lahat ay sumabog isang Biyernes ng gabi. Naghahanda si Elena para sa isang mahalagang meeting kinabukasan, napapaligiran ng mga dokumento sa kanyang study. Pumasok si Maya. "Ma, aalis kami ni Papa. Manonood kami ng sine," sabi nito. Puno ng kasabikan. Tumingin si Elena mula sa mga papel. "Ngayon na? Gabi na, Maya. At may pasok ka pa bukas." "Ma, Sabado bukas. At minsan lang naman to. Si Papa na nga ang nagyaya eh," sagot ni Maya. Ang tono ay may halong inis. "Lagi ka na lang ganyan. Parang ayaw mong maging masaya kami." "Hindi sa ganoon, anak," mahinahong sabi ni Elena, kahit kumukulo na ang dugo niya sa taktika ni Ricky. "Gusto ko lang maging safe ka." "Safe? Kay Papa? Ma, ano bang problema mo?" Sumbat ni Maya, tumataas na ang boses. "Ever since, ang lamig-lamig mo na kay Papa. Siya na nga ang laging gumagawa ng paraan para sa pamilya natin. Siya yung nagtatrabaho ng husto. Siya yung nagbibigay ng lahat ng gusto ko. Ikaw? Ikaw, puro ka na lang trabaho. Puro kaso. Nakalimutan mo na bang may pamilya ka pa?" Ang bawat salita ni Maya ay isang punyal na bumaon ng diretso sa puso ni Elena. Gusto niyang sumigaw,
Gusto niyang sabihin ang lahat. Gusto niyang isambulat ang katotohanan na ang amang sinasamba nito ay isang traidor at isang kriminal. Pero hindi niya kaya. Paano niya sasabihin sa kanyang anak na ang lahat ng ibinibigay ng ama nito ay bunga ng pagnanakaw? Paano niya wawasakin ang mundo ng nag-iisang taong gusto niyang protektahan? Napuno ng luha ang kanyang mga mata, ngunit pinigilan niya itong pumatak. Ang nakikita lang ni Maya ay isang ina na malamig at walang masabi. "See? Wala kang masabi," sabi ni Maya. Nanginginig ang boses sa sama ng loob. "Bahala ka dyan." Tumalikod si Maya at nag-walk out. Maririnig ang pagsara ng pinto ng kanyang kwarto. Naiwan si Elena na nakatayo, nanginginig, napapaligiran ng mga ebidensyang magpapabagsak sa kanyang asawa, ngunit siya mismo ay talunan. Sa laban para sa katarungan, mukhang matatalo siya sa laban para sa puso ng sarili niyang anak. Pagkatapos ng masakit na pagtatalo nila ni Maya, naramdaman ni Elena na nasa pinakamababang punto na siya ng kanyang buhay. Ang ebidensyang hawak niya laban kay Ricky ay tila walang silbi kung ang kapalit naman nito ay ang pagkasira ng relasyon niya sa kanyang anak. Sa loob ng ilang araw, para siyang isang multo sa sariling pamamahay. Nawalan siya ng gana. Nawalan siya ng direksyon. Naisip niyang sumuko na lang. Marahil mas mabuti pang hiwalayan na lang si Ricky ng tahimik, dalhin si Maya at magsimula sa ibang lugar. Ngunit ang tinig ng isang piskal sa loob niya ay hindi matahimik. Paano niya tatalikuran ang isang krimen? Paano niya hahayaang magpatuloy sa panloloko ang isang taong nanumpa na maglingkod sa bayan? Isang hapon, habang nakatulala siya sa kanyang opisina, tumunog ang kanyang desk phone, isang numero na hindi rehistrado. Nag-alinlangan siyang sagutin. Fiscal Santos de Leon speaking. "Ma'am, Piskal," sabi ng isang boses ng lalaki sa kabilang linya. Halatang kinakabahan. "Hindi niyo po ako kilala, pero kailangan ko po kayong makausap. Tungkol po kay Colonel De Leon." Biglang nag-alerto ang buong sistema ni Elena. "Sino to?" "Hindi ko po pwedeng sabihin sa telepono, ma'am. Pero kung papayag po kayo, makipagkita po kayo sa akin. Sa may tapat ng simbahan sa Quiapo. Bukas 6:00 ng gabi. Magsuot po kayo ng pulang scarf. Mag-iisa lang po akong lalapit sa inyo." Bago pa man makapagtanong si Elena, ibinaba na ng lalaki ang tawag. Kinabahan si Elena. Maaaring isa itong patibong mula kay Ricky. Isang paraan para tuluyan na siyang patahimikin. Ngunit sa kabila ng panganib, may isang bagay sa boses ng lalaki. Isang desperasyon at sinseridad na nagtulak sa kanya na subukan. Kinabukasan, suot ang isang simpleng bestida at isang pulang scarf, nagtungo si Elena sa Quiapo. Umupo siya sa isa sa mga bangko sa labas ng simbahan. Ang puso niya ay kumakabog sa bawat taong dumadaan. Ang lugar ay puno ng tao, maingay, magulo. Perpektong lugar para sa isang lihim na pagkikita. Lumipas ang ilang minuto. 6:00 na. Nagsisimula ng isipin ni Elena na baka pinaglaruan lang siya. Aalis na sana siya nang may isang binatang lalaki na nakasuot ng simpleng t-shirt at maong ang lumapit sa kanya. Ang mukha nito ay bata pa, marahil ay nasa mid-20s at puno ng kaba. "Fiskal?" tanong nito. Tumango si Elena. "Ako po si Lieutenant David Robles, ma'am." Pakilala ng lalaki. Tumitingin-tingin sa paligid. "Nasa ilalim po ako ng command ni Colonel De Leon." "Anong kailangan mo sa akin, Lieutenant?" tanong ni Elena. Diretsahan. Yumuko ang tenyente. "Ma'am, hindi ko na po masikmura ang mga nangyayari sa unit namin," sabi nito. Nanginginig ang boses. "Ang korupsyon, ang pang-aabuso sa kapangyarihan. Noong nakaraang linggo, may isa po kaming kasamahan, isang mabuting sundalo, si Corporal Santos. Pinarusahan po siya ni Colonel at ipinatapon sa Mindanao dahil lang tumanggi siyang pumirma sa isang pekeng delivery report.
Tumingin si Robles sa mga mata ni Elena, may luha ng galit at frustrasyon. Pumasok po ako sa serbisyo para maglingkod sa bayan, ma'am, hindi para maging kasangkapan sa pagnanakaw ng iilang opisyal. Matagal ko na pong gustong magsalita, pero natatakot po ako. Pero nang mabalitaan ko po na kayo mismo, na asawa niya, ay gumagalaw, naisip ko pong ito na ang pagkakataon. Anong ebidensya ang kaya mong ibigay? Tanong ni Elena. Ang puso niya ay nagsisimulang tumibok ng mabilis, hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa pag-asa. Dumukot si Lieutenant Robles sa kanyang bulsa. Inilabas niya ang isang maliit na itim na USB flash drive. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang iniaabot ito kay Elena. Laman po niya ng mga kopya ng mga pekeng dokumento, ma'am, at mga recording, mga usapan ni Colonel at ng mga supplier niya. Lihim ko pong ni-record gamit ang cellphone ko. Tinanggap ni Elena ang USB. Ang maliit na bagay na yon ay parang isang baton sa isang relay race, isang pagpasa ng responsibilidad, isang pagpasa ng pag-asa. Para ito sa integridad ng uniforme, ma'am, sabi ng tenyente, at para kay Corporal Santos. Pagkasabi noon, mabilis na tumalikod si Lieutenant Robles at naglakad palayo, nawala sa karamihan ng tao. Naiwan si Elena, hawak-hawak ang USB. Ang bala na tatapos sa digmaan, ang pag-asa na dumating sa panahong akala niya ay talo na siya. Hindi umuwi si Elena ng gabing iyon. Nag-check-in siya sa isang murang motel, dala ang kanyang laptop. Doon, sa isang maliit at anonimong kwarto, isinaksak niya ang USB na bigay ni Lieutenant Robles. Habang pinapakinggan niya ang mga recording, nanlamig ang buo niyang katawan. Malinaw na malinaw ang boses ni Ricky, nakikipagtawaran sa mga supplier, nag-uutos na pekein ang mga dokumento, tumatawa habang binibilang ang libu-libong pisong kanyang kinikita. Bawat salita ay isang pako na lalong nagbaon sa kabaong ng kanilang pagsasama at sa kinabukasan ni Ricky. Kinabukasan isang Sabado, nagpasya siyang harapin na ang lahat. Ngunit bago pa man siya makauwi, naunahan na siya ng tadhana. Si General Santos hindi na mapakali sa namumuong tensyon na nararamdaman niya sa pagitan ng kanyang anak at manugang, ay nagdesisyong pumunta sa bahay nila nang hindi nag-aanunsyo. Gusto niyang makausap ng masinsinan si Elena. Naabutan niya si Maya na nag-iisa sa sala, nanonood ng TV. Lola, nasaan ang mama mo? Tanong ng General. Nasa office po yata, Lolo. Hindi po umuwi kagabi. Sagot ni Maya. May bahid ng lungkot. Umupo ang General. Habang nag-uusap sila ng kanyang apo, naramdaman ni Maya ang pagkakataong magtanong. Lolo, may problema po ba sila mama at papa? Bumuntong hininga ang General. Hindi ko alam, apo. Pero aalamin natin. Samantala, kailangan ni Maya ng stapler para sa kanyang school project. Alam niyang mayroong extra sa study room ng kanyang ina. Pumasok siya doon. Habang naghahalongkat sa isang drawer, hindi stapler ang nakita niya. Nakita niya ang isang brown envelope. Dahil sa kuryosidad, binuksan niya ito. Ang laman nito ay mga litrato. Mga litratong kuha ni Mang Tonyo. Ang kanyang ama, si Colonel Ricardo de Leon, na masayang inaakay ang isang babaeng buntis. Magkahawak ang kanilang mga kamay. May isang litrato kung saan hinahalikan pa nito ang noo ng babae. Nabitawan ni Maya ang mga litrato. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay at manlabo ang kanyang paningin dahil sa mga luhang namumuo. Ang best dad in the world ay may ibang pamilya. Dala-dala ang mga litrato, bumaba siya ng hagdanan, humahagulhol. Lolo, Lolo, ano po ito? Nakita ng General ang mga litrato. Ang kanyang muka, na sanay sa digmaan at karahasan, ay biglang nanghina. Ang galit ay dumating, oo. Ngunit ang unang lumitaw ay isang malalim, nakakapanlumong sakit at pagkadismaya. Ang tiwalang ibinigay niya ay nasira. Ang dangal ng kanyang pamilya ay dinungisan. Hinawakan niya ang nanginginig na balikat ng kanyang apo.
Sinusubukang maging matatag para sa kanilang dalawa. Sakto namang pumasok si Elena sa pinto. Ang kanyang puso ay nahulog nang makita niya ang eksena. Ang kanyang amang nakatayo na may nanlilisik na mga mata at ang kanyang anak na umiiyak habang hawak ang ebidensya ng pagtataksil. Ang pader na matagal niyang itinayo para protektahan sila ay gumuho na. Ma! Umiiyak na tanong ni Maya. Totoo ba to? Walang nagawa si Elena kundi ang tumango. Ang sarili niyang mga luha ay nagsimula ng dumaloy. Lumapit siya at niyakap ang kanyang anak. Elena, ano ang ibig sabihin nito? Tanong ng general. Ang boses ay mababa at nagbabanta. Bago pa man makasagot si Elena, bumukas ang pinto. Pumasok si Ricky, may dalang isang supot ng paboritong pagkain ni Maya. Isang malapad na ngiti ang nasa kanyang mukha. Surprise! I'm home early. Ang kanyang mga salita ay naputol. Ang kanyang nangiti ay nagyelo sa kanyang mukha. Nakita niya ang lahat. Ang mga litrato na nakakalat sa mesa, ang umiiyak niyang anak, ang asawang nakayakap dito, at ang kanyang biyenan, ang general, na nakatayo na parang isang estatwa ng puot. Lahat sila ay nakatingin sa kanya. Ang bitag ay nagsara na. Dahan-dahang tumayo si General Santos, ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad na kinatatakutan sa buong sandatahang lakas. Colonel De Leon, sabi ng general, ang bawat salita ay mabigat at puno ng panganib. Ipaliwanag mo ito. Ang sala ng pamilya De Leon ay napuno ng isang nakabibinging katahimikan. Ang hangin ay mabigat, halos mahirap ng hingahan. Ang supot ng pagkain na dala ni Ricky ay nahulog sa sahig. Ang tunog nito ay tila isang putok ng baril sa gitna ng katahimikan. Tiningnan ni Ricky ang bawat mukha sa silid. Ang nag-aapoy na galit sa kanyang biyenan. Ang durog na puso sa kanyang asawa. Ang kalituhan at sakit sa kanyang anak. Sa isang saglit, nakita ni Elena ang pag-atras sa mga mata nito, ang pagnanais na tumakbo. Ngunit si Colonel Ricardo De Leon ay hindi isang duwag o marahil masyadong mataas ang kanyang pride para umamin ng pagkatalo. Dahan-dahan niyang itinayo ang kanyang sarili. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao. Ang maskara ng isang mapagmahal na ama at asawa ay tuluyang natanggal. Ang natira ay isang lalaking puno ng pagmamataas at galit. Ipaliwanag? Tanong niya pabalik sa general. May halong pangaasar. Ano ang kailangan kong ipaliwanag? Malinaw naman na siguro ang lahat sa mga litratong yan. Ang walang hiyang pag-amin na yon ay parang isang sampal sa mukha ng general at ni Maya. Ricky! Sigaw ni Elena, hindi makapaniwala sa naririnig. Bakit, Elena? Magpapanggap pa ba tayo? Sarkastikong tanong ni Ricky. Humarap siya sa general. Gusto niyong malaman ang totoo. Tay? Oo, may iba akong babae. At buntis siya. Magkakaanak kami ng lalaki. Bawat salita ay idinidiin niya na parang isang tagumpay. Walang hiya ka. Sigaw ng general. Humakbang pasulong, ngunit pinigilan siya ni Elena. Paano mo nagawa ito sa amin? Humahagulgol na tanong ni Maya. Ang buong mundo niya ay gumuho sa kanyang harapan. Paano mo nagawa ito kay Mama? Doon, bumaling si Ricky sa kanyang anak. Ngunit ang kanyang muka ay walang bakas ng pagsisisi. Maya anak, balang araw, maiintindihan mo rin. Ang alin Ricky? Ang intindihin? Sabat ni Elena, ang boses ay nanginginig sa galit. Na tinapakan mo ang pamilya natin? Na niloko mo kaming lahat? Dito na sumabog ang lahat ng galit at sama ng loob na matagal nang kinikimkim ni Ricky. Niloko? Elena, huwag mo akong simulan. Sa tingin mo ba madali ang lahat ng ito? Ang mabuhay sa anino ng tatay mo? Ang maging asawa ng isang babaeng mas abala pa sa mga kaso niya kaysa sa pamilya niya? Palagi kang may pruweba sa lahat ng bagay. Palagi kang tama. Nakakasakal.
Ginawa ko ang lahat para sa'yo, para sa pamilya natin. Sigaw ni Elena pabalik. Hindi! Ginawa mo ang lahat para sa sarili mo, ganti ni Ricky. At ako? Nakahanap ako ng babaeng nakakakita sa akin bilang isang lalaki, hindi bilang manugang ng isang general o asawa ng isang piskal. Ang bawat salita ay mas masakit pa sa mga litrato. Ang bawat akusasyon ay isang laso na kumakalat sa buong silid. Hindi na napigilan ni Maya. Pero Papa, mahal mo ba kami? Tanong ng dalagita. Ang boses ay basag na basag, naghahanap ng kahit kapirasong pag-asa. Napatingin si Ricky sa kanyang anak. Sa isang sandali, nakita ni Elena ang pag-uurong sulong sa mga mata nito. Ngunit mabilis itong nawala. Huminga siya ng malalim. Hindi na ganoon kasimple, anak. Ang sagot na yon, ang kawalan ng kasiguraduhan. Iyon ang pumatay sa huling piraso ng pag-asa sa puso ni Maya. At iyon din ang nagtulak sa general na gawin ang kanyang gagawin. Sa isang mabilis na kilos na hindi mo aakalain sa isang retiradong opisyal, lumapit si General Santos kay Ricky at sinampal ito ng buong lakas. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Napahawak si Ricky sa kanyang pisngi, gulat at hindi makapaniwala. Tiningnan siya ng general, hindi na bilang isang biyenan, kundi bilang isang komander na humaharap sa isang traidor. Mula ngayon, sabi ng general, ang boses ay mababa, malamig, at puno ng bakal. Hindi na kita kinikilalang anak at hindi ka na parte ng pamilyang ito. Pagkatapos, bumaling siya kay Elena. Ang kanyang mga mata, kahit puno ng galit ay meron ding pag-unawa at suporta. Gawin mo ang nararapat, Fiskal, sabi niya sa anak. Nasa likod mo ako. Kinabukasan, walang pag-aalinlangan na pumasok si Fiskal Elena Santos de Leon sa opisina ng Judge Advocate General. Dala niya ang isang makapal na folder. Ang laman nito ay hindi lang mga dokumento at litrato. Laman nito ang bigat ng isang nawasak na pamilya at ang determinasyon ng isang babaeng hindi na uurong pa. Formal niyang isinampa ang kaso, adultery, at mas mabigat, graft and corruption and conduct unbecoming of an officer laban sa sarili niyang asawa, si Colonel Ricardo de Leon. Ang opisyal na tumanggap ng reklamo ay hindi makapaniwalang nakatingin sa kanya. Isang piskal na idinedemanda ang sarili niyang asawang koronel. Ito ay isang eskandalong yayanig sa buong sandatahang lakas. Nang kumalat ang balita, agad na sinuspinde si Ricky habang iniimbestigahan ang kaso. Ang digmaan ay lumabas na sa mga pader ng kanilang bahay at pumasok na sa larangan ng batas militar. Ang opisina ni Elena ay naging isang war room. Kasama ang kanyang pinagkakatiwalaang kaibigan na si Sarah, magdamag silang nag-aaral ng mga ebidensya, naghahanda ng mga testimonya at bumubuo ng isang kasong hindi kayang buwagin. Ang sahig ay napuno ng mga nagkalat na papel. Ang hangin ay amoy kape at determinasyon. Sigurado ka ba rito, El? Tanong ni Sarah isang gabi. Habang kumakain sila ng pizza mula sa kahon, ang mga mata nito ay puno ng pag-aalala. Kapag sinimulan mo to, wala nang balikan. Tumingin si Elena sa isang litrato ni Maya sa kanyang desk. Alam ko, Sarah, pero hindi ko pwedeng hayaan na lumaki ang anak ko sa isang mundong puno ng kasinungalingan. Kailangan niyang malaman na ang tama ay tama at ang mali ay kailangang panagutan kahit gaano pa kasakit. Ang eksena ay parang isang mas matanda at mas mapait na bersyon ng kanilang mga gabi sa law school, puyat, kape, at pangarap. Ngunit ngayon, hindi na grades ang nakataya, kundi buhay. Samantala, si Ricky, nang ngayon ay hindi na makapasok sa kampo, ay hindi nakaupo lang at naghihintay. Nagmistula siyang isang hayop na nasukol, desperado at mapanganib. Walang tigil ang kanyang telepono. Tinatawagan niya ang lahat ng kanyang mga koneksyon, mga general,
na may utang na loob sa kanya, mga politikong tinulungan niya noon. General, kailangan ko ng tulong mo. Frame up lang ito lahat. Maririnig niyang sinasabi sa telepono. Gawa-gawa lang lahat ng asawa ko dahil gusto niyang makipaghiwalay. Hindi lang iyon. Sinimulan niyang takutin ang mga posibleng testigo. Si David Tan, ang supplier, ay biglang nagbakasyon sa ibang bansa. Ang mga opisyal sa ilalim niya na may alam sa kanyang mga anomalya ay biglang naging bingi at bulag. Ang pinakatinutukan niya ay ang kanilang alas, si Lieutenant David Robles. Isang gabi, nakatanggap si Elena ng tawag mula kay Mang Tonyo. Fiskal, yung tenyente, si Robles. May mga taong nagmamanman sa bahay niya. Mga tauhan ni Kolonel, balita ng investigador. Sinubukan ko siyang kausapin. Ayaw na niyang tumestigo. Natatakot na siya para sa pamilya niya. Naramdaman ni Elena ang paglamig ng kanyang mga kamay. Si Robles ang pinakamalakas niyang baraha. Ang testimonya nito, kasama ng mga recording, ang magdidiin kay Ricky. Kinabukasan, isang araw bago ang unang pagdinig sa korte militar, buong araw na sinubukang tawagan ni Elena si Lieutenant Robles. Ngunit hindi na ito sumasagot. Kinagabihan, habang inaayos nila ni Sarah ang mga huling dokumento, tumunog ang telepono ni Elena. Isang hindi pamilyar na numero. Hello? Si Fiscal Elena po ba ito? Tanong ng isang babaeng umiiyak sa kabilang linya. Asawa po ito ni David Robles. Kinabahan si Elena. Ginang Robles, anong nangyayari? Nasaan ang asawa ninyo? Hindi ko po alam, ma'am. Humahagulgol na sagot ng babae. Kaninang umaga pa po siya umalis. Para daw makipagkita sa inyo. Pero hanggang ngayon po, hindi pa siya umuuwi. Hindi ko na po siya makontak. Nabitawan ni Elena ang hawak niyang pluma. Napatingin siya kay Sarah. Ang mukha niya ay namutla. Ang kanilang pangunahing testigo. Isang araw bago ang paglilitis ay nawawala. Ang silid ng korte militar ay malamig at formal. Ang hangin ay puno ng tensyon na halos hiniwa mo gamit ang kutsilyo. Sa isang panig, nakaupo si Fiscal Elena Santos de Leon. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang mga mata ay nagliliyab sa determinasyon. Sa kanyang tabi, si Sarah ay abala sa pag-aayos ng mga dokumento. Sa kabilang panig, nakaupo si Colonel Ricardo de Leon sa kanyang pinakamakisig na uniforme na parabang isa pa rin siyang iginagalang na opisyal. Ang kanyang abogado, isang kilalang at tuso na defense lawyer, ay nakangisi, kampante sa kanilang posisyon. Ang pagkawala ni Lieutenant Robles ay isang malaking dagok para sa panig ni Elena. Iyon sana ang kanilang pambungad na pasabog. Mukhang may problema ang prosecution, bulong ng abogado ni Ricky, sapat na para marinig ni Elena. Nasaan na kaya ang star witness nila? Hindi pinansin ni Elena ang pang-aasar. Nagsimula ang paglilitis. Unang iprinisenta ng panig ni Ricky ang kanilang argumento na ito ay isang kaso lamang ng isang mapaghiganting asawa, isang woman scorned na gumagamit ng kanyang posisyon para sirain ang isang magiting na opisyal. Nang pagkakataon na ni Elena, tumayo siya ng may dignidad. Your Honors, simula niya. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag, umaaling-aungaw sa buong silid. This case is not about a broken heart. It is about a broken oath. An oath to serve the country, an oath of marriage, and an oath to be an honorable man. Inilatag niya ang mga ebidensya, isa-isa. Ang mga litrato ni Ricky kasama ang kanyang kabit. Ang mga bank statement na nagpapakita ng mga malalaking deposito na hindi tugma sa kanyang sahod. Objection! Sigaw ng abogado ni Ricky. Circumstantial. Ngunit hindi natinag si Elena. Ang kanyang alas ay hindi lang isang tao. Your Honors, I would like to present my next witness. Sabi niya, Mr. Antonio Reyes. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang pumasok, halatang kinakabahan. Siya ang dating accountant ni David Tan
ang supplier ni Ricky. Paano ninyo nakuha ang testimonyang yan? Gulat na bulong ni Sarah. May mga taong mas takot sa kulungan kaysa sa isang koronel. Sagot ni Elena. Lihim niyang inalok ng immunity from suit ang accountant kapalit ng kanyang testimonya. Sa witness stand, isinalaysay ni Mr. Reyes ang lahat. Ang sistema ng SOP o kickback, ang pagpeke ng mga resibo, ang pag-deliver ng mga substandard na gamit. Itinuro niya si Ricky bilang ang taong direktang naguutos at tumatanggap ng pera. Gulat na napatingin si Ricky sa kanyang abogado. Hindi nila ito inaasahan, ngunit hindi pa tapos si Elena. Your Honors, sabi niya, we may not have the person who made the recordings, but we have the recordings themselves. Ipinaglaban ng abogado ni Ricky na hindi ito dapat tanggapin bilang ebidensya. Ngunit dahil may testimonya na si Mr. Reyes na nagpapatunay sa nilalaman ng usapan, pinayagan ito ng korte. Ipinatugtog ni Elena ang mga audio recording. Ang boses ni Ricky ay pumuno sa silid. Ang kanyang tawa habang pinag-uusapan ang milyon-milyong pisong kanilang kinikita. Ang kanyang pagmamayabang. Ang kanyang pag-aalipusta sa mga sundalong nagtitiwala sa kanya. Ang dating kumpiyansang nangiti sa mukha ni Ricky ay unti-unting nabura. Pinalitan ito ng pamumutla. Tumingin siya sa mga opisyal na humuhusga sa kanya, mga lalaking dati niyang kasama sa inuman at tawanan, at nakita niya ang pagkasuklam sa kanilang mga mata. Nang matapos ang recording, isang nakakabinging katahimikan ang muling bumalot sa silid. Tumayo ang abogado ni Ricky para sa kanyang cross-examination kay Elena. Piskal de Leon, tanong nito nang may pangaasar. Sabihin mo sa amin, ano ang nararamdaman mo ngayon na ikaw mismo ang sumisira sa iyong asawa, ang ama ng iyong anak? Lahat ay napatingin kay Elena, nag-aabang sa kanyang sagot. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng abogado at pagkatapos ay sa mga mata ni Ricky. Hindi ko siya sinisira, sagot niya. Ang boses ay kalmado ngunit matalim. Inilalabas ko lang ang katotohanan. Siya ang sumira sa sarili niya. Pagkatapos ng ilang araw ng paglilitis, tumayo ang pinuno ng panel ng mga hukom. This court has heard enough, sabi nito. We will adjourn and deliver the verdict tomorrow morning at around 900 hours. Tumayo si Ricky. Habang naglalakad palabas, napadaan siya kay Elena. Nagtama ang kanilang mga mata. Ang pagmamahal na dating naroon ay wala na. Ang natira na lang ay isang malamig, dalisay na pagkamuhi. Isang tingin na nangangako ng ganti. 9:09 ng umaga. Ang silid ng korte militar ay siksikan. Naroon ang mga opisyal, mga abogado, mga miyembro ng media na nag-aabang sa labas. Si General Santos ay nakaupo sa likuran. Ang kanyang muka ay matigas na parang bato. Si Elena ay nakaupo sa kanyang pwesto. Ang kanyang mga kamay ay kalmadong nakapatong sa mesa. Ngunit ang kanyang puso ay malakas na kumakabog. Pumasok si Ricky. Ngayong araw, ang kanyang uniforme ay tila hindi na kasing kisig ng dati. May mga namumuong pawis sa kanyang noo. Ang kanyang dating kumpiyansa ay napalitan ng isang hindi maitatagong kaba. Tumayo ang lahat nang pumasok ang panel ng mga hukom. Umupo ang pinuno ng panel, isang matandang general na may reputasyon sa pagiging istrikto at patas. Inayos niya ang kanyang salamin at kinuha ang isang folder. Ang bawat kaluskos ng papel ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan. The military tribunal has reached a verdict. Sabi ng general, ang kanyang boses ay formal at walang emosyon. Tumingin siya ng diretso kay Ricky. Colonel Ricardo de Leon, please rise. Nanginginig na tumayo si Ricky. Ang kanyang mga tuhod ay tila malambot na gelatin. On the charge of adultery, simula ng general, this court finds you guilty. Isang bulungan ang umugong sa silid. Napapikit si Ricky. On the charge of conduct unbecoming of an officer and a gentleman,
Pagpapatuloy ng General, "This court finds you guilty." Mas lumakas ang bulungan. Ang mukha ni Ricky ay namutla na parang papel. And on the charge of graft and corruption, in violation of the Articles of War, sabi ng General, ang kanyang boses ay tumaas, puno ng bigat. Based on the overwhelming evidence presented, this court finds you, beyond any shadow of a doubt, guilty. Ang salitang guilty ay tumatak na parang isang mainit na bakal sa buong pagkatao ni Ricardo de Leon. Napasandal siya na para bang nawalan ng lakas at kung hindi siya inalalayan ng kanyang abogado, ay maaaring bumagsak na siya sa sahig. For these grievous offenses, deklara ng General, this court hereby imposes the following sentence: you are hereby dishonorably discharged from the Armed Forces of the Philippines. Your rank of colonel is stripped from you. All your benefits and pensions are forfeited, and you are sentenced to serve a minimum of 10 years in prison at the National Bilibid Prison. Tapos na. Sa ilang salita lang, ang mundong pinaghirapan ni Ricky, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang ranggo, ang kanyang dangal, ay binura. Ang balita ay kumalat na parang apoy. Sa labas ng korte, nagkakagulo ang mga reporter. Koronel, sinibak at kulong dahil sa korupsyon at pangangaliwa. Sigaw ng mga headline. Habang inilalabas si Ricky ng mga gwardiya, hindi na bilang isang koronel, kundi bilang isang ordinaryong kriminal, napadaan siya kay Elena. Ang kanilang mga mata ay muling nagtama. Ngunit ngayon, ang galit sa mga mata ni Ricky ay napalitan ng isang bagay na mas malala. Isang walang laman na pagkatalo. Hindi ngumiti si Elena. Hindi siya nagdiwang. Tumayo lang siya, inayos ang kanyang gamit, at tahimik na naglakad palabas. Dumaan siya kay Ricky, ang lalaking minsan niyang minahal, ang ama ng kanyang anak, ang lalaking sumira sa kanya, at ngayon, isang taong wala ng halaga. Dinaanan niya ito na parang hindi niya kilala. Hindi siya lumingon. Sa labas, sinalubong siya ng kanyang ama. Walang salitang binitawan. Niyakap lang siya nito ng mahigpit. Isang yakap ng pag-unawa, pagmamalaki at kalungkutan. Natapos na ang digmaan. Nanalo siya. Ngunit ang tagumpay ay may lasang abo. Ilang linggo ang lumipas. Habang nag-aayos si Elena ng mga gamit para sa kanilang paglipat ni Maya sa isang bagong bahay, nakatanggap siya ng isang tawag mula kay Sarah. May balita ako, sabi ni Sarah. Ang boses ay nag-aalangan. Si Ricky, na-diagnose siya. Stage 4 lung cancer. Malala na. Nabitawan ni Elena ang hawak niyang libro, ang Nanghiepaw, ang Karma. Dumating ito ng mas mabilis at mas malupit kaysa sa kanyang inaasahan. Ang lalaking kinuha ang lahat sa kanya ay ngayon, unti-unti nang kinukuha ng sakit ang lahat sa kanya. Ang bago nilang tahanan ay mas maliit kaysa sa dati nilang bahay. Isa itong simpleng bungalow sa isang tahimik na subdivision. Walang bakas, ng karangyaan ng isang koronel, walang malawak na hardin. Ngunit para kay Elena, ang lugar na ito ay mas maluwag at mas maaliwalas. Dito, malaya siyang makahinga. Ang mga unang linggo ay puno ng pag-aayos. Ang pagbubukas ng mga kahon na puno ng mga lumang gamit ay parang pagbubukas din ng mga lumang sugat. Bawat bagay ay may dalang alaala, mabuti man o masama. Isang hapon, habang nag-aayos si Maya ng isang kahon ng mga lumang photo album, narinig ni Elena ang isang mahinang hikbi mula sa kwarto nito. Dahan-dahan siyang pumasok. Nakita niya ang kanyang anak na nakaupo sa sahig, hawak ang isang litrato. Isang litrato nilang tatlo, kuha sa isang beach, may ilang taon na ang nakalipas. Masaya sila. Totoo ang mga ngiti. Umupo si Elena sa tabi ni Maya. Hindi siya nagsalita. Hinintay niya ang kanyang anak. "Ma," sabi ni Maya sa pagitan ng mga hikbi. I'm so sorry." "Para saan, anak?" Mahinang tanong ni Elena. Hinahaplos ang buhok nito.
For, for everything. Sa lahat ng sinabi ko sa'yo, I was so mean to you. Umiiyak na sabi ni Maya. Hindi ko po alam. Pinaniwalaan ko po siya sa lahat. Niyakap ni Elena ang kanyang anak ng mahigpit. Shh! Wala kang kasalanan. Anak, hindi mo kasalanan. Sabi niya, nararamdaman ang bigat ng pasa ng dalagita. You were a child caught in the middle of something you shouldn't have been. Ako ang dapat mag-sorry. I'm sorry kung hindi ko nasabi sa'yo ang totoo ng mas maaga. I was just trying to protect you. I love you, Ma, sabi ni Maya. Isinubsob ang mukha sa balikat ng ina. I love you more, anak. Palagi, sagot ni Elena. Ang sarili niyang mga luha ay dumadaloy na rin. Ang pag-iyak na yon ay parang isang ulan na naghugas sa lahat ng sakit at sama ng loob sa pagitan nila. Ito ang simula ng kanilang paghihilom. Mula noon, unti-unti nang bumalik ang liwanag sa kanilang tahanan. Nagkaroon sila ng mga bagong ritual. Sabay silang nagluluto ng hapunan. Sabay silang nanonood ng mga paborito nilang serye. Nagkwekwentuhan sila tungkol sa eskwela, sa mga kaibigan, sa mga pangarap. Isang gabi, habang naghahanda sila ng adobo, ang paborito nilang ulam, biglang humalakhak si Maya dahil sa isang biro ni Elena. Sa unang pagkakataon, sa napakatagal na panahon, narinig ulit ni Elena ang totoong halakhak ng kanyang anak. At sa sorpresa niya, narinig niya rin ang sarili niyang tumawa. Isang tawang magaan at malaya. Sa sandaling iyon, sa gitna ng amoy ng bawang at toyo, naramdaman ni Elena ang isang uri ng kaligayahan na matagal na niyang hindi naramdaman. Hindi ito ang kaligayahang base sa ranggo o pera. Ito ay kaligayahang simple, totoo, at payapa. Ngunit ang katahimikan ay hindi palaging nagtatagal. Isang gabi, habang nagbabasa si Elena, tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi pamilyar na numero. Sinagot niya ito. Is this Fiscal De Leon? Tanong ng isang formal na boses. Yes, speaking. This is Atoy Morales. I'm the legal counsel assigned to Ricardo De Leon. Natigilan si Elena. Ang pagbanggit sa pangalan na yon ay nagdulot pa rin ng isang maliit na kirot. Yes, attorney? What is it? Nagkaroon ng pag-aalinlangan sa boses ng abogado. My client, his condition is getting worse. Hindi na maganda ang lagay niya. Hindi sumagot si Elena. He's asking to see you, Fiscal. Pagpapatuloy ng abogado. Gusto kanyang makausap. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Baka, ito na ang huling pagkakataon. Napatitig si Elena sa kawalan. Ang telepono ay nakadikit pa rin sa kanyang tainga. Ang nakaraan na akala niya ay naisara na niya ay muling kumakatok. Ang lalaking sumira sa kanya ay humihingi ng isang huling pagkakataon. Pupunta ba siya? Isang taon ang lumipas. Ang araw ay mainit. Tipikal sa isang hapon sa Maynila. Pumasok si Elena sa isang pampublikong ospital. Ang amoy ng gamot at sakit ay sumalubong sa kanya. Ibang-iba ito sa malinis at modernong military hospital kung saan nagsimula ang lahat. Naglakad siya sa isang mahabang pasilyo hanggang sa marating niya ang isang kwarto sa dulo. Isang ward na may 4 na pasyente, pinaghihiwalay lang ng mga kupas na kurtina. Sa kama na pinakamalapit sa bintana, nakahiga ang isang lalaking payat na payat. Ang kanyang balat ay kulay abo. Ang dati makisig na muka ay guhit-guhit na ng paghihirap. Ang kanyang paghinga ay mababaw at hirap. Halos hindi na makilala, ngunit alam ni Elena kung sino siya. Si Ricardo. Napansin nito ang kanyang pagdating. Isang matamlay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Itinaas nito ang isang nanginginig na kamay, isang paanyaya. Dahan-dahang lumapit si Elena at umupo sa silyang nasa tabi ng kama. Walang nagsalita sa loob ng ilang minuto. Tanging ang tunog ng oxygen machine at ang mahinang pag-ubo ni Ricardo ang maririnig.
Siya ang unang bumasag sa katahimikan. Ang kanyang boses ay mahina, garalgal, halos isang bulong na lang. "Dumating ka," sabi niya, tila hindi makapaniwala. Tumangulang si Elena. Akala ko, akala ko hinding-hindi ka na darating." Pagpapatuloy niya, hirap sa bawat salita. "Salamat." Tiningnan ni Elena ang lalaki sa kanyang harapan. Ang dating koronel na kinatakutan at iginalang ay wala na. Ang aroganteng asawa na nanakit sa kanya ay wala na. Ang natira na lang ay isang taong naghihingalo, hinuhubaran ng sakit ang lahat ng kanyang pagmamataas. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi galit ang naramdaman niya, kundi awa. "Kumusta? Kumusta si Maya?" tanong ni Ricardo. "Mabuti siya," sagot ni Elena. "Nasa top 5 siya ng klase nila. Sumali siya sa debate team." Isang totoong nangiti, kahit pagod, ang gumuhit sa mukha ni Ricardo. "Manang-mana sa'yo." "Oo," sang-ayon ni Elena. "Matapang siya at matatag." Muling nagkaroon ng katahimikan. Pagkatapos, tumingin si Ricardo sa kanyang mga mata at nakita ni Elena ang bigat ng isang taong pinagsisisihan. "Elena, patawad," sabi niya. Isang butil ng luha ang gumulong mula sa gilid ng kanyang mata. Sa lahat-lahat ng ginawa ko, patawarin mo ako." Hindi sumagot si Elena. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa abalang kakalsada sa ibaba. Ang buhay ay nagpapatuloy. Ibinalik niya ang kanyang tingin kay Ricardo. Hindi niya sinabing, "Pinapatawad na kita." Ang mga salitang yon ay tila napakadali para sa napakalalim na sugat. Sa halip, inabot niya ang kanyang kamay at marahang ipinatong sa kamay ni Ricardo na nakapatong sa kumot. Isang simpleng dampi, isang pagkilala sa sakit na pinagdaanan nilang dalawa, isang pagtanggap sa katotohanang hindi na maibabalik ang nakaraan. Tumayo na siya. "Aalis na ako, Ricardo," sabi niya. Tumango si Ricardo, tila nauunawaan. Bago siya tuluyang tumalikod, nag-iwan si Elena ng isang maliit na brown envelope sa ibabaw ng side table. Laman nito ay kaunting pera. Hindi iyon isang gawa ng pagpapatawad o pag-ibig. Iyon ay isang gawa ng pagpapakatao. Isang huling kilos para tuluyang isara ang kabanatang ito ng kanyang buhay. Naglakad siya palayo at sa pagkakataong ito, hindi na mabigat ang kanyang mga hakbang. Makalipas ang isang linggo, namatay si Ricardo de Leon. Walang military honors. Ilang tao lang ang nakipaglibing. Hindi pumunta si Elena o si Maya. Ang kanilang pagluluksa ay matagal nang natapos. Makalipas ang ilang buwan, sa isang maaraw na hapon, magkasamang naglalakad si Elena at Maya sa dalampasigan ng La Union. Ang hangin ay sariwa, ang tunog ng mga alon ay payapa. "Ma," sabi ni Maya habang pinapanood nila ang papalubog na araw. "Are you happy?" Ngumiti si Elena. Isang tunay, malaya at masayang nangiti. Tumingin siya sa kanyang anak, sa kanyang kinabukasan. At pagkatapos ay tumingin siya sa malawak na karagatan, sa walang hanggang posibilidad na naghihintay. "Oo, anak," sagot niya. "For the first time in a long time, I am." Hindi niya pinatawad si Ricardo para sa kanya. Pinatawad niya ang sarili niya. Pinatawad niya ang sarili niya sa pagpayag na saktan siya. Pinatawad niya ang sarili niya sa mga pagkakamaling nagawa niya. At sa pagpapatawad na yon, natagpuan niya hindi ang paghihiganti, kundi ang isang bagay na mas mahalaga, katahimikan, at ang kalayaang magsimulang muli. At doon, sa ilalim ng papalubog na araw, tuluyan nang humupa ang bagyo sa puso ni Elena. Maraming salamat po sa inyong tapat na pagsama sa amin hanggang sa dulo ng paglalakbay na ito. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, hindi ko maitago na ang pinakamabigat na bahagi para sa akin ay ang huling pagkikita nila sa ospital. Dahil doon natin nakita
na ang kabaligtaran ng pag-ibig ay hindi galit, kundi ang isang malalim at payapang pagtanggap. Sapagkat ang mga kwentong tulad nito ay madalas hango sa mga totoong pighati, totoong katatagan, at totoong pag-asa na ating nasasaksihan sa paligid. Ipinakita sa atin ni Elena na kahit sa pinakamadilim na gabi ng pagtataksil, may isang maliit na apoy sa loob natin na hindi kayang patayin. At ang pagpapatawad, marahil, ay hindi isang regalong ibinibigay natin sa iba, kundi isang binhi na itinatanim natin para sa sarili nating kapayapaan. Kaya't iiwan ko sa inyo ang isang tanong. Ang ginawa ni Elena sa ospital, ang pagdalaw at ang pag-iwan ng sobre, para sa iyo, iyon ba ay pagpapatawad o simpleng pagpapakatao na lang? At kung ikaw ang nasa kalagayan niya, ano ang iyong gagawin? Nais naming marinig ang inyong saloobin. I-comment po ninyo sa ibaba ang inyong mga nararamdaman. At kung ang kwentong ito ay umantig sa inyong puso, huwag po kayong mag-atubiling i-like at i-share ang video na ito upang mas marami pa tayong maabot na puso. Hanggang sa muli nating pagkikita dito lang sa Amor PH. Ang kwentong Sinumpaang Puso, isang orihinal na salaysay ng Amor PH. Nagmamahal, Clara.